natin itong ito pong mainit-init na usapin regarding po sa paghain ng ng warrant of arrest kay Atong Ang, 'di ba? So eto nga mga kababayan, malungkot yung ibang ibang biktima, pamilya or biktima ng nitong missing sabongero mga kababayan dahil malungkot sila kasi para sa kanila di umano nakatakas na raw si Atong Ang. Okay? So parang di sila kumbinsido pa rin kahit na nagkaroon ng warrant of arrest. Pero ang kagandahan nito mga kababayan, ang positive feedback nito sa ating mahal na Pangulo at sa gobyerno natin ngayon, sa kasalukuyang administrasyon daw po, nabigyan ng lunas or nabigyan ng solusyon yung kanilang hinanaing at problema sa dating administrasyon. Dahil nga sa administrasyon ni Duterte, mga kababayan, alam natin yon, sa administrasyon ni Duterte po, ay ikinansela or itinigil na lang basta-basta yung pag-iimbestiga sa missing sabongero, 'di ba? At parang nawalan nga sila ng pag-asa 'di ba? Parang nawala po sila ng pag-asa. Kaya itong itong issue ng pag-aresto kay Atong Ang na nagkaroon na nga po ng 10 million patong sa ulo at kinonsider na po na siya ay most wanted na. 'Di ba? Oh, isa 'yan sa mga pinag-uusapan ngayon talaga itong kay Atong Ang, mga kababayan. Dahil ako, para sa akin, ito opinion ko kasi dapat talagang from the very start pa lang talaga, from the very beginning pa lang talaga mga kababayan, dapat po binigyan na ng binigyan na ng ultimatum, 'di ba, na na-release na agad ng warrant of arrest, no? Para or hindi na ibinalita agad para nahuli. Kasi parang nakapag-prepare pa si Atong Ang, no? Yan minsan ang problema rin. No, parang sinasadya rin minsan nung iba na mga newscaster na ipaalam agad sa publiko, 'di ba, na may warrant of arrest na si ganito, warrant of arrest si ganyan. Kaya nakapagtago. Tignan niyo si Bato, nangyari kay Bato. Kahit wala pa mga official na nilabas na warrant of arrest, 'di ba? Nagtago na siya. Kasi alam niya as soon as possible, no, anytime, pwede siya ma-release ng warrant ng ICC, 'di ba? So, nakapaganda agad yung tao. Di agad. Agad. Nakapag-prepare agad yung tao para makatakas, 'di ba? So, eto nga mga kababayan, pakinggan natin yung yung sinabi nung ni Atong Ang regarding nga dito sa patong niya sa ulo. Na nakakatawa dun sa sinabi ng attorney ni Atong Ang na para daw tinutugis na parang kriminal. Natural yun, 'di ba? Meron ng warrant of arrest, meaning to say, mga kababayan, no? Ka na, 'di ba? Huhulihin ka na at napatunayan sa ebidensya na meron kang nilabag na batas, 'di ba? Itong attorney. So ito, pakinggan natin to mga babae. O nawawalang sabongero. Nagpapatrol, Karen de Guzman. Pinuna ng abogado ni Charlie Atong ang pagturing sa negosyante bilang most wanted sa bansa na may 10 milyong pisong patong na pabuya sa ulo. Ayon kay Attorney Gabriel Villarreal, innocent until proven guilty si Ang, lalo na't hindi pa nalilitis ang kaso. Hindi naman siya dapat tilong-tugis na parang isang kriminal. Wala pa naman tayong trial at
Eto hindi ko maintindihan sa tarantadong lawyer na to, mga kababayan. Parang alam niyo yun, nakakaloko lang yung sagot niya. No, nakakaloko lang. Na ano ka, pagka ba kay Atong Ang or pagka ba sa malaking tao, kagaya ni Atong Ang, yung may pera, may power, kailangan pag may warrant o pares, hindi kailangan tugisin. Diba? Nakaka-blood yung mga ganitong klase ng sagutan ng isang bobong attorney. Kaya no wonder mga kababayan, nagkakaroon tayo ng mga diskriminasyon pagdating sa batas dahil sa mga ganitong klase ng attorney. Dahil sa mga ganitong klase ng abogado di pulpol. 'Di ba? Oo, yung mga tarantado na nag-abogado dahil gusto lang nila maging abogado. Pero ang totoo, abogago sila. 'Di ba? Saka nakakita mga kababayan na isang kriminal or may ginawa, no? Na bigyan ng warrant of arrest dahil ayon sa batas meron siyang nilabag na nilabag na kaso na kailangan niyang harapin at i-trial. Hindi pa nga tina-trial, nagtatago na That's the factor na tinitignan ng ating gobyerno, ng ating kapulisan, ng ating NBI, dahil bakit ka magtatago sa warrant of arrest mo, 'di ba? Kung ikaw ay hindi guilty from the very beginning, 'di ba? Dapat alam mo sa sarili mo bago ka gumawa ng katarantaduhan, alam mo na may posibilidad na ma-issuean ka ng warrant of arrest if ever, 'di ba? Alam mong pwedeng magkaroon ka ng kaso, 'di ba? Bago ka sana gumawa ng katarantaduhan or ipinag-utos mo na pagpapapatayin or 'di ba, dukutin yung mga missing sabongero na yan from the very start, dapat alam mo na merong batas na uusig sa iyo. Parang ang sinasabi kasi mga kababayan nitong gago na attorney ni Atong Ang, no? Na parang wag niyong wag niyong tugisin ang ang kliyente ko kasi wala naman siyang kasalanan, di naman siya kriminal. May warrant of arrest na 'di ba? May warrant of arrest. So meaning to say, kaming mga normal na tao, pag meron kaming warrant of arrest, pwede naming idahilan na wag niyo kaming tugisin. Kasi hindi naman kami kriminal. Tama ba? May sense ba yung pinupunto natin rito? Parang gustong sabihin nitong attorney na ito, meron tayong karapatan na yung warrant of arrest, 'di ba? 'Di ba? Baliwalain na lang panghabang buhay, 'di ba? Hindi, mananatiling warrant of arrest yan hangga't hindi ka na lumalantad, hangga't hindi ka sumusurrender, may warrant of arrest ka. At katunayan yan na anytime na maispatan ka, pwede kang arestuhin. Dahil naisasaad doon na tinakbuhan mo yung warrant of arrest mo Kahit na sabi mo magtago ka, once na nakitaan ka ng warrant of arrest, dadakpiin ka. 'Di ba? Sa NBI nga, for example, hindi mo alam na may kaso ka pala. Na-issuean ka pala ng warrant of arrest, 'di ba? Tapos kumuha ka ng NBI, hindi mo alam may kaso ka at may warrant ka. Bigla ka na lang dinampot ng NBI. Bakit? Sabi ng NBI, mayroon pala kayong warrant issue. 'Di ba? So nagulat ka, 'di ba? So ganun yung mga instances mga kababayan na sinasabi nito na ibig sabihin ba pagkakagaya ni Atong Ang hindi natugisin. Natural tutugisin ka kung yung iba nga tinutugis ikaw yung exempted. 'Di ba? Hindi pwede 'yun, tanga. 'Di ba? Ang tanga-tanga nitong abogago na to. Kaya hindi ako naniniwala sa mga ibang abogago nakagaya nito, sa totoo lang. Para kay Mr. Ang. Binatikos din ni Villarreal ang pagtawag ni Interior Secretary John Vic Remulla na armado at mapanganib ang kanyang kliyente. Anya, totoo naman dalos at walang basihan ang naturang mga pahayag. Wala raw basihan ng pahayag ni John Vic Remulla. Bakit walang basihan? Nasabi niyang walang basihan. Dahil ba kliyente niya, natural yung kliyente niya, 'di ba? So, natural yun, ipagtatanggol niya. Pero, alam natin, wag tayong magbolahan dito. 'Di ba mga kababayan? Wag tayong magbolahan. Alam natin kung gaano kalakas at katindi ang kapangyarihan ni Charlie Atong Ang. Alam natin na kayang-kaya niya mag-hire ng mga
ng mga bodyguards, na bigating bodyguards. Kaya niyang bumili ng isang hukbong sandatahan, mga kababayan. Kaya niyang mag-build ng isang empire. Dahil sa kapangyarihan ng pera niya. Alam natin yun. Ito pa kayong sinasabi ni John Vic Remulla na delikado. Delikado talaga. Oo, kahit kayo, comment down below kung kayo naniniwala kayong hindi delikado si Atong Ang. Di ba? Delikado si Atong Ang. Hindi man galing sa gobyerno natin mga salitang ganyan na walang basihan. Parang naghahanap tayo ng dahilan at pamamaraan para mapalabas natin na si Mr. Ang nanlaban. Dagdag pa niya, inabisuhan niya si Ang na huwag munang susuko dahil gagawin nila ng kanilang kampo ang lahat na maaaring remedyong legal sa korte. Nitong Huwebes, nagsumite siya ng omnibus motion sa Regional Trial Court sa Santa Cruz, Laguna para muling pag-aralan ng pag-issue ng arrest warrant laban kay Ang. Diba? Nakita niyo na yung kagaguhan nitong attorney. Sasabi, wag mo nang sumuko. Diba? Gagawin ng lahat. Ikaw bilang isang dapat, kung alam mo magaling kang attorney at alam mo maipapanalo mo, diba? Alam mo maipapanalo mo yung kaso ng kliyente mo, bakit mo hahayaang magtago? Diba? Sabi mo dyan lumantad. Diba? Sumuko ka, sige akong bahala sa'yo, kaya ko ipanalo kaso mo. Diba? So meaning to say, mga kababayan, aminado itong mga ulupong na ito. Aminado tong mga ulupong ni Atong Ang. Diba? Na sila ay sila po ay mahihirapan. Diba? Mahihirapan na ilabas sa kulungan if ever si Atong Ang. Or mahihirapan sila na mapadismiss yung kaso ni Atong Ang. Dahil matibay po ang mga ebidensyang nakalap kasi. Napakatibay ng mga ebidensya na naipresenta po, okay, sa piskalya regarding po sa missing sabongero o dyan sa Santa Cruz, Laguna at sa ibang karatig lugar ng tawag dito, missing sabongero, 'di ba? Sa dami ng missing sabongero na talagang laganap, na mga nagkandawalaan sa iba't ibang panig. Sa Bulacan meron pa, 'di ba? Sa kanyang pag-aaral at sa pag-i-issue ng warrant of arrest. Marami ka namang legal remedies na natitira. Yung dapat ay i-source natin bago ikaw ay sumuko. Ayon sa Criminal Investigation and Detection Group, karapatan ng abogado ni Ang na gawin ang lahat ng legal remedies. Correct. Pero hindi nila sila titigil sa paghahanap kay Ang. Tiniyak din nila ang pagsunod sa mga patakaran pagdating sa pagsilbi ng mga warrant. Wala naman kung ganong magyayari na gagawa tayo ng senaryo na ng laban. First of all, ang ating kapulisan, Correct. professional tayo, respect yung human rights, no? Samantala, naglabas nitong Biyernes ang panibagong warrant of arrest ang RTC na Lipa City, Batangas laban kay Ang at sa 20 pang individual para sa kasong kidnapping with homicide, kaugnay pa rin sa mga nawawalan sa bungero. Ayan, di ba? Yan yung sinasabi natin na marami pang karatig lugar, di ba? Na talaga mai-issuean ng warrant, di ba? Oo, mai-issuean ng warrant itong si Atong Ang, mga kababayan. Kaya itong si Atong Ang, napapaiksi na po. Yung kanyang iikutan dito sa Pilipinas. Pero meron nga mga nagsasabi sa comment section na di umano ay nakalabas na ng bansa ito. At easy lang tumawid sa backdoor ito. Okay? Ito po, katunayan ito na talaga may posibilidad, sa pera ba naman ni Atong Ang, kung yung iba nga, nakaalis ng Pilipinas, dumaan ng backdoor, 'di ba? Ito pa kaya si Atong Ang, 'di ba, na mas dihamak, na mas mapera kay Alice Guo, na mas mayaman kay Alice Guo. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebenga. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebenga.